Nag-iisa ang Iran. Pero hindi dapat ganito ang nangyari. Sa nakalipas na ilang dekada, nagbuo ang Iran ng mga alyansa sa mga proxy at ilan sa pinakamalalakas na bansang laban sa kanluran sa buong mundo. Pero wala ni isa sa kanila ang tumutulong dito. Nawala ang mga kaalyado ng Iran, pati na sina Hezbollah at Hamas, ay iniwan na si Ayatollah. Ito ang totoong dahilan kung bakit tinalikuran ng lahat ang Iran. Magsisimula tayo sa mga malalaking bansa, China at Rusya. Sa kanyang isinulat noong Hunyo 24 para sa Bloomberg, binanggit ni Dina Esfandiari na ginugol ng Iran ang nakaraang ilang dekada sa pagbuo ng malawak na network ng mga kaalyado sa gitnang silangan, pati na rin sa labas nito. Ang web ng mga pakikipag-alyansa na ito ay lumawak nitong mga nakaraang panahon. Kung dati ay kinabibilangan lamang ito ng mga grupong militante o rehimen na simpatya sa layunin ng Iran, tulad ng Syria at ang nabanggit na Hezbollah at Hamas, pinalawak ng Iran ang kanilang network upang isama ang Russia at China. Gaya ng sinabi ni Esfandiari, ang Iran ay nagtatatag ng mga ugnayan sa iba pang lugar. Lumapit ito sa Russia at China at inayos ang relasyon sa mga karibal nito sa rehiyon para sa kapangyarihan, ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Lahat ng ito ay nilalayong bumuo ng aksis ng paglaban ng Iran. Ayon sa manunulat, mukhang lahat sila ngayon ay tumalikod na sa Iran. Hindi ganito dapat ang mangyayari. Nang maramdaman ng Iran ang tunay na presyon ng pagiging iniiwasan ng kanluran noong 2010 dahil sa matitinding parusa, lumapit ito sa Russia at China para sa suporta. Nagtagumpay itong mapalapit sa dalawa, lalo na sa Russia nang piliin ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na salakayin ang Ukraine. Isa ang Iran sa mga unang bansa na masayang nagbigay sa kanya ng mga armas na kailangan niya para ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Ayon sa Reuters, ang mga drone ang pangunahing anyo ng suporta ng Iran. Noong Setyembre 2024, nagpakawala ang Rusya ng hindi bababa sa 8,060. Ang Iran ang bumuo ng Shahid drones sa Ukraine. May kakayahan din ang Rusya na gumawa ng sarili nitong bersyon ng Shahid, batay sa mga piyesa at dokumentasyon mula sa Iran na ginagamit nito upang paulit-ulit na atakihin ang Ukraine araw-araw. Ganoon talaga ang layunin ng kanilang pagsasanib puwersa. Kapag napasubo ang Iran o Rusya, tutulungan ng isa ang isa pa. Pagdating naman sa China, iniharap nito ang sarili bilang kaalyado ng Iran. Sa konteksto ng pagpapakita ng China bilang tagapagtanggol ng mga bansang tulad ng Iran na may alitan sa ibang makapangyarihang bansa tulad ng isinulat ni Fandieri, umabot na rin sa kalakalan ang mga ugnayang ito. Bumibili ang China ng malaking bahagi ng langis nito mula sa Iran. Ayon sa Fortune, kasalukuyang bumibili ang China ng humigit kumulang 70% ng langis na ini-export ng Iran. Dahil dito, nagiging dependent ang bansang Middle Eastern sa kanyang kaalyadong China para sa ekonomiyang kaligtasan. Mayroon ding Brazil, Russia, India, China, South Africa Alliance na dapat isaalang-alang. Ang Iran, kasama ang Rusya, China, at 8 iba pang mga bansa, ay miyembro ng maluwag na economic alliance na ito. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa ay hindi isang military alliance. Ayon sa kanilang webpage, kabilang sa mga layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ang pagpapalakas ng ekonomiko, politikal, at sosyal na kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro nito, pati na rin ang pagpapalawak ng impluensya ng mga bansa sa Global South sa internasyonal na pamamahala. Pero ang mahalagang salita dito ay kooperasyon. Ngayon na matindi ang tinatamaan ng Israel at United States ang Iran, aasahan nitong tutulong sa kanila ang Russia at China. Hindi lang dahil sa pagiging miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, kundi dahil ginugol ng Iran ang mga nakaraang taon bilang tagapagsuplay ng armas para sa Russia at pinagkukunan ng langis ng China. At pareho silang tumulong sa Iran sa isang paraan. Tulad ng binanggit ng Le Monde, isa ang China sa mga unang mariing kumondena sa pag-atake ng United States laban sa Iran, kung saan nagbagsak ito ng 14 na guided bomb unit, 57 na bomba sa mga pangunahing nuclear site ng Iran. Naglabas pa nga ng pahayag ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na nagsasabing nananawagan ang China sa mga partido ng labanan, lalo na sa Israel, na agad magpatupad ng tigil putukan. Naglabas din ang Rusya ng katulad na pagkondena. Ang padalos-dalos na desisyong ito na maglunsad ng mga missile at aerial strike sa teritoryo ng isang soberanong estado, anuman ang mga ibinigay na dahilan, ay hayagang paglabag sa internasyonal na batas, ayon sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya noong Hunyo 22 matapos ang pag-atake ng United States sa Iran.
Kaya't napakaraming pagkondena. Gayunpaman, wala sa mga malalakas na bansang ito na inaasahan ng Iran na magbibigay ng direktang tulong militar sakaling magkaroon ng labanan laban sa kanluran ang gumawa ng higit pa. Bakit? Pagdating sa Rusya, dapat ay may dumarating na tulong militar sa anumang anyo. Pabalik, noong Enero, nilagdaan ng Iran at Rusya ang kasunduan sa komprehensibong estratehikong pakikipagtulungan, isang kasunduang pinagtibay ng Iran matapos ilunsad ng Israel ang Operasyon Tumataas na Leon. Ngunit naroon ang problema. Gaya ng paliwanag ng Deutsche Welle, sa kabila ng ambisyosong pangalan nito, hindi sapat ang kasunduan para magtatag ng isang mutual defense pact. Hindi nito obligahin ang alinmang panig na magbigay ng tulong militar sakaling magkaroon ng pag-atake. Sa halip, nangangako lang ito na parehong hindi tutulungan ng dalawang panig ang kanilang mga kalaban. Hindi ito isang kasunduang pangkooperatibang depensa. Hindi nito obligahin ang Rusya na protektahan ang Iran. At sinasamantala ni Putin ang katotohanan iyan. Sa ngayon, hindi kapaki-papakinabang para sa Rusya na direktang suportahan ang Iran dahil hahantong ito sa banggaan nila ng kanluran. Ayon iyan sa analis ng Gitnang Silangan na si Mariana Balanchaya na nagsabi sa Deutsche Welle, wala itong pangangailangan na gawin iyon, lalo na't sinusubukan nitong ayusin o pagandahin ang relasyon nito sa Washington. Bagamat hindi rin natin maaaring tuluyang isantabi ang posibleng pakikialam sa likod ng mga eksena. Ano ang magiging problema para sa Iran kung umaasa ito sa tulong ng Russia laban sa pinagsamang puwersa ng Israel at United States? Hindi nakikita ng Russia na kapaki-pakinabang ang laban na iyon sa panahong sinusubukan nitong bumuo ng diplomatikong relasyon sa United States. Sa halip nag-alok si Putin na magsilbing tagapamagitan sa sigalot. Isang tinig ng pagpapakalma. Ayon kay Belenkaya, marami na raw oras ang ginugol ni Khamenei nitong nakaraang taon sa pagsubok na kumbinsihin si Khamenei na bumalik sa negosasyon para pag-usapan ang mga ambisyon ng Iran sa nuklear. Pero may isa pang dahilan kung bakit kulang ang suporta ng Russia. Abala pa rin si Putin sa kanyang kampanya sa Ukraine. Pumasok na sa ika-4 na taon ang digmaang ito at wala pa ring palatandaan na matatapos na ito. Sa halos buong 2025, sinusubukan ni Pangulong Donald Trump ng United States na pilitin si Putin na magdeklara ng tigil putukan na nakikita ni Trump bilang unang hakbang sa landas tungo sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayaw ni Putin ng tigil putukan na iyon. At ngayon, habang nakatutok ang United States sa Iran, lalo pang nasisiyahan si Putin sa pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pananakop sa Ukraine nang hindi iniintindi ang kanluran. Nalilihis ang atensyon ng United States at ibig sabihin nito ay mas makakakilos ang Russia para maglunsad ng mas mapinsalang mga pag-atake sa Ukraine. Tulad ng binanggit ng Deutsche Welle noong ika-17 ng Hunyo, naglunsad ang Russia ng isang nakamamatay na pag-atake sa Kyiv na pumatay ng 14 at nakasugat ng 12 ng iba pa. Ang pag-ataking iyon ay nangyari ilang araw lamang matapos ilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion. Ang United States na masyadong nakatutok sa Iran ay hindi kinondena ang Russia sa pagpatay ng mga inosenteng sibilyan. Eksaktong ganyan ang gusto ni Putin. At marahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya tumutulong sa Iran. Handa niyang hayaang magdusa ang kanyang kaalyado sa Gitnang Silangan dahil ang pagdurusang iyon ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon na gawin ang gusto niya sa Ukraine nang hindi nag-aalala sa posibleng pagganti ng kanluran. Paano naman ang China? Bakit ang isa pang sinasabing kaalyado ng Iran ay nanonood lang sa gilid sa lumalalang sigalot? Pagkatapos ng lahat, gaya ng binanggit ng United States Institute of Peace o United States Institute of Peace, may malalaking interes ang China sa enerhiya at ekonomiya sa Iran. Lampas pa sa mga binanggit nating pagbili ng langis kanina. Lahat ng 22 bansa na bumubuo sa Arab League ay bahagi rin ng malawak na Belt and Road Initiative ng China kung saan malaki ang puhunan ng China sa mga umuunlad na bansa. Binanggit din ng United States Institute of Peace na lumampas sa 400 bilyon ang kalakalan ng China sa pinagsamang mga bansang Arabo noong 2024 lamang. Maganda para sa China ang isang matatag na Gitnang Silangan. Ibig sabihin, masama para sa China kung makikipagdigma ang Iran laban sa Israel at bubombahin ng United States, pero hindi naman direktang nakikialam ang China. At maaaring naibunyag na ang dahilan ilang taon na ang nakalipas kay Asia Times correspondent Lyle Goldstein. Sa isang artikulo noong Hunyo 25 para sa nasabing outlet, inilarawan niya ang isang pagbisita niya sa Shanghai ilang taon na ang nakalipas. Doon, nakilala ni Goldstein ang isang nangungunang Chinese strategist na tinanong niya kung paano titingnan ng China ang isang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Inakala ni Goldstein na sasabihin ng strategist kung paano makikialam ang China dahil sa ganitong digmaan na magpapataas ng presyo ng langis at magbabanta sa mga interes ng China sa Gitnang Silangan. Sa halip, ikinagulat ko nang ipaliwanag niya na makikinabang ang China
kung muling makikipagdigma ang Estados Unidos sa gitnang silangan. Dahil maaari itong maging dahilan ng pagtatapos ng pandaigdigang hegemonya ng Amerika. Isinulat ni Goldstein, palaging itinuring ng mga Tsino ang gitnang silangan bilang libingan ng mga imperyo. Nandoon ang problema ng Iran. Katulad ng Rusya, tinitingnan ng Tsina ang nangyayari ngayon sa Iran bilang isang pagkakataon. Para kay Putin, ang pagkakataon ay nasa paglikha ng kalituhan. Habang mas nakatutok ang United States lalo na sa Iran, mas kaunti ang pagbabantay nito sa Rusya habang ipinagpapatuloy nito ang kampanya sa Ukraine. Para kay Pangulong Xi Jinping ng China, ang sigalot sa Iran ay nagbibigay ng pagkakataon para palawakin pa nito ang impluwensya nito sa gitnang silangan kaysa sa Asya. Tulad ng binanggit ni Goldstein, ang mga barkong pandigma ng China ay regular na bumibisita sa rehiyon sa loob ng humigit kumulang 10 taon. Noong Mayo lang, pumunta ang hukbong himpapawid ng China sa Ehipto para magsagawa ng isang pinagsamang ehersisyong militar. Ang nakikita natin dito ay ginagawa lang ng China ang palagi nitong ginagawa. Mas inuuna nila ang diplomasya kaysa sa direktang aksyon. Kasabay nito, nagpapadala rin sila ng hindi masyadong palihim na mensahe na maaari nilang iposisyon ang sarili bilang tagapagtanggol at kaalyado ng ibang mga bansa na maaaring nag-aalala sa agresyon ng United States. Bagamat maaaring sabihin na maaaring mabuwag ang posisyong ito kung hindi direktang tutulungan ng China ang Iran, maaaring iba ang pananaw dito ni Shai. Maaaring naniniwala siya na magagamit ng China ang nangyayari sa Iran bilang halimbawa na maaari niyang ipakita sa iba pang maliliit na bansa. Tingnan ninyo ang nangyayari sa isang malaking pwersang militar sa rehiyon. Maaaring sabihin ng China, makipagtulungan kayo sa amin at mapoprotektahan namin kayo mula sa parehong kapalaran. Ang oportunismo ang nasa puso ng pagtanggi ng parehong Rusya at China na tumulong sa Iran. Pero paano naman ang mga proxy? Ang network ng mga militanteng grupo at kaalyadong bansa sa gitnang silangan na ilang dekada ng binuo ng Iran para sa ganitong pagkakataon? Nasaan sila sa laban na ito? At bakit parang tinalikuran nila ng sabay-sabay ang Iran sa oras ng pangangailangan nito? Ang mga tulad ng Hamas, Hezbollah, at mga Houthi ay matagal nang pinupunduhan at sinanay ng Iran. Ang Hezbollah na nakabase sa Lebanon, marahil ang pinakakinabang sa tulong ng Iran. Gaya ng sabi ni Visual Politiken, nandyan ang Hezbollah na kamakailan lang ay itinuturing na pinakamakapangyarihang puwersang militar na hindi estado sa buong mundo. Isang grupo na responsable sa ilan sa mga pinakamalulupit na pag-atake ng misil laban sa Israel nitong mga nakaraang taon. Ito ang mga grupong masigasig na lumaban sa Israel noon. Noong Oktubre 2023, ang Hamas ang naglunsad ng isang mapaminsalang teroristang pag-atake laban sa Israel. Pumatay ng 1,100 at 39 na tao, kumuha ng mahigit 200 bihag at nagpasimula ng isang digmaan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga Houthi sa Yemen ay naging aktibo rin laban sa Israel. Ang kampanya ng grupo sa pag-atake sa mga container ship sa Red Sea ay layunin upang pigilan ang Israel sa pagpapatuloy ng laban nito sa Hamas. Ang kampanya sa Red Sea na iyon ay naglagay sa mga Houthi sa target ng United States ng maraming beses na nagresulta sa matitinding airstrike na pinangunahan ng United States laban sa grupo 2024 at 2025, kung saan sa huli ay nawasak ang malaking bahagi ng pamunuan ng mga Houthi. At dito nakasalalay ang problema para sa Iran kung inakala nitong maaari itong umasa sa mga proxy nito para tulungan ito sa bago nitong digmaan laban sa Israel at United States. Ang mga proxy na iyon ay nagdaan sa mga nakaraang taon na binugbog at naging anino na lamang ng dati nilang mga sarili. Itinuturo ng Visual Politik ang tatlong grupong ito kasama ang mga Shia militia group sa Iraq bilang mga pangunahing kaalyado ng Iran sa gitnang silangan. Lahat ng apat ay nakita ang kanilang ugnayan sa Iran na mas lalong tumibay nitong mga nakaraang taon. Ayon dito, bumubuo sila ng tinatawag na axis of resistance. Ngunit ang axis na iyon ay unti-unti nang bumabagsak. Inilalarawan ng Visual Politik ang relasyon bilang isang uri ng Middle Eastern na pugita, kung saan ang Iran ang nagsisilbing ulo. Ang mga tulad ng Hamas, Hezbollah, at mga Houthis ang nagsisilbing mga galamay na nagpapalawak ng impluwensya ng Iran sa buong gitnang silangan. Halos nawalan na ng silbi ang mga galamay na iyon. Ayon kay Visual Politik, isa-isang pinuputol ng Israel ang mga galamay na iyon mula noong mga pag-atake noong ika-7 ng Oktubre. At ang nasasaksihan natin ngayon ay ang huling yugto, ang pag-atake sa ulo ng buong network. Iyan ang punto kung saan tumatanggi ang Russia at China na tulungan ang Iran dahil nakikita nila ang oportunidad sa kaguluhan ng kanilang mga tinuturing na kaalyado. Hindi nakakatulong ang network ng mga militanteng grupo ng Iran dahil napabagsak na ito sa puntong hindi na talaga nila kaya. At magsimula tayo sa Hezbollah. Maaaring may kaunting sama ng loob sa grupong iyon kasabay ng dapat isaalang-alang na paghina ng kanilang militar. Noong Setyembre 2024, naglunsad ang Israel ng nakakakilabot na pag-atake sa Hezbollah kung saan pinasabog nila ang mga pahina na ginagamit ng ilang mahahalagang miyembro ng grupo. Ginawang pansamantalang bomba ang mga pahinang iyon
At napakalala ng naging epekto. Isa sa mga nasawi mula sa Hezbollah ay ang kanilang leader, si Hassan Nasrallah. Maaaring sinisi ng Hezbollah ang Iran para sa insidenteng ito, ayon sa ilang diplomat na nagsabi sa Wall Street Journal. Ayon sa diplomat, may ilang miyembro na naramdaman na kakaunti lang ang ginawa ng Iran para protektahan ang grupo, ayon sa journal. May ilang personalidad sa Hezbollah na sinisi ang pagkukulang sa intelihensya sa bahagi ng Islamic Revolutionary Guard. May bahid ito ng gantihan. Maaaring tumatanggi ang Hezbollah na tulungan ang Iran dahil sa mga nakikitang pagkukulang na ito. Gayunpaman, kung paniniwalaan ang Israel, maaaring hindi na kasing lakas ng dati ang grupo mula sa pananaw ng militar. Ayon iyan sa Bloomberg, na binanggit na sinasabi ng Israel na napatumba na nila ang 70% ng missile at rocket arsenal ng Hezbollah simula noong ika-7 ng Oktubre, 2023. Bagamat hindi pa napapatunayan ng independyente ang mga pahayag na iyon, at hindi rin maaaring gawin dahil sa likas na pagiging militante ng Hezbollah, ang maaaring nasasaksihan natin dito ay ang pagputol ng galamay na binabanggit ng visual politic. Kung wala na ang karamihan sa mga misil at rocket nito, kailangan maging mas mapili ng Hezbollah kung sino ang mga tatargetin nila. Pagsamahin mo pa yan sa pagod sa digmaan at ang nabanggit na pagkamuhi, makakakuha ka ng isang grupo na maaaring makita ang pagtulong sa Iran ngayon bilang isang hakbang na sobra na. Sa totoo lang, pwedeng sabihin ng Hezbollah na nagawa na nila ang kanilang bahagi. Ilang taon na silang lumalaban sa Israel bilang isa sa mga kinatawan ng Iran. Ngayon, dumating na mismo sa Iran ang labanan. Maaaring makita ito ng Hezbollah bilang pagkakataon para umatras muna, magpahinga, tara, at hayaang Iran ang humarap sa problema. Tapos, nandyan pa ang Hamas. Ang grupo, na pangunahing nakabase sa Gaza, ay naging parang mukha ng laban ng Iran kontra Israel. Bago pa naging direkta ang labanan ng dalawang bansa gaya ng nakikita natin ngayon, ang Hamas ang nagpasimula ng mga pag-atake noong ika-7 ng Oktubre, 2023. At ang Hamas at mga sibilyang Palestino ang siyang pinakatinamaan ng tugon ng Israel sa halos 2 taon mula noon. At dito nagkakaroon ng problema ang Iran kung susubukan itong tawagin ng grupo. Ngayon na nakikipaglaban ito sa Israel at United States, ang Hamas ay anino na lang ng dati nitong sarili. Ipinagmamalaki ng Israel na napatumba na nito ang malaking bahagi ng grupong militar. Ayon kay Akled, iginiit ng Israel na napatay na nito ang 17,000 sa tinatayang 25 hanggang 30,000 mandirigma na pinaniniwalaang mayroon ang Hamas noong Oktubre, 2024. Pinabulaanan ni Akled ang mga pahayag na iyon at binanggit na ayon sa mga detalyadong ulat, mayroong 8,500 militante ang nasawi hanggang sa panahong iyon. Ilang buwan nang lumipas, iniulat ng British Broadcasting Corporation na sinasabi ng Israel na nakapatay sila ng 10,000 mandirigma ng Hamas. Ano man ang kaso, nasa pagitan iyon ng 1/4 hanggang kalahati ng Hamas ang nawasak ng Israel. Isa na namang galamay ang naputol. Ayon sa visual politic, Hamas at malamang pati Iran ay naniwala na kaya nilang pag-isahin ang anti-Israel na alyansa para sa isang malaking sabayang pag-atake sa Israel. Sa pamamagitan ng pag-atake noong Oktubre 2023, hindi iyon nangyari o hindi man lang sa paraang gusto sana nila. Habang sumali sa labanan ang Hezbollah at ang mga Houthis, wala sa kanila ang naging partikular na epektibo sa pakikipaglaban-laban sa Israel. Maliban sa mga pag-atake ng misil at rocket na naging dahilan ng pagganti at ang kampanya sa Red Sea na nabanggit natin kanina, wala sa kanila ang nakapagpahina sa Israel sa anumang makabuluhang antas. Para sa Hezbollah, maaring umabot sa 70% ng kanilang arsenal ang naging kapalit. Ang Hamas, na naiwan na parang napabayaan matapos ang Oktubre 2023, ay nawalan ng mas marami pa, lampas pa sa pagkawalan ng malaking bahagi ng kanilang puwersang pandigma. Sabi ng Visual Politic, pinaniniwalaang ang Hamas ay mayroon na lamang 10 hanggang 15% ng 20,000 raketa at misil na mayroon sila bago nila sinimulan ang pag-atake sa Israel. Isa pang posibleng kaalyado ng Iran ang napahinana at ganoon din ang masasabi tungkol sa mga Houthi. Tulad ng itinuro ng Wall Street Journal, ang mga Houthi ay hindi kailanman lubusang naging sunod-sunuran sa Iran simula pa lang. Isa itong kaalyado na nakabatay karamihan sa kanilang anti-kanluraning agenda at sa kanilang panawagan ng kamatayan sa Israel at United States. Pero kapag nagkakagipitan na, uunahin ng mga Houthi ang kanilang sariling interes. Ayon yan kay Elizabeth Kendall ng Girton College sa University of Cambridge na nagsabi sa journal. Iniisip ko na nakakagulat para sa mga Houthi na makita kung gaano kalalim ang pagpasok ng intelihensya sa Iran. Malamang iniisip nila na dapat tayong magpa-low profile muna sa ngayon. Kapag nagsimula tayong gumalaw-galaw, mabubunyag tayo, malalantad ang mga lokasyon natin. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang katotohanan na ang mga Houthi ay matinding tinamaan ng United States
noong unang bahagi ng 2025. Mga pag-atake na nagsimula noong Marso na sumira sa kanilang pamunuan at nagwasak ng ilan sa kanilang mga pasilidad militar. Bagamat nananatiling malakas ang kakayahan ng grupo, ilan sa kanilang mga sandata, kabilang na ang mga ginamit nila para magsagawa ng cross-border at precision attacks, ay nawasak ayon sa Bloomberg. Ang isyong ito ng kakayahan ay sinamahan pa ng tanong tungkol sa insentibo, ayon din sa Bloomberg. Ang mga Houthi, bagamat madalas tawaging proxy ng Iran, ay mas interesado sa pagkamit ng kapangyarihan sa Yemen kaysa sa direktang pakikipaglaban sa Israel at Estados Unidos. Naranasan na nila kung ano ang kayang gawin ng Estados Unidos. Siguro ngayon, naniniwala ang mga Houthi na mas mainam na ituon ang kanilang pansin sa pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan sa Yemen kaysa gumawa ng anumang bagay na maaaring mag-udyok sa mga kaaway ng Iran na ituon ang pansin sa kanila. Tungkol naman sa mga militante ng Shiite o Shia sa Iraq, maaari nating ibuod ang kanilang kawalan ng pakikilahok sa dalawang isyu. Sila ay kumikilos sa isang bansa na mayroon pa ring humigit kumulang 2,500 tauhan ng militar ng United States. At nakita na nila ang nangyari sa Hezbollah. At ayaw nilang mangyari sa kanila ang ganoong kapalaran. Ang mga grupong Shiite ay naglunsad ng mga hiwa-hiwalay na pag-atake laban sa mga tauhan ng United States noon, ayon sa Bloomberg. Ngunit ang mga pag-ataking iyon ay hindi ganap na deklarasyon ng digmaan. Kapansin-pansin din na hindi tinarget ng Iran ang mga tauhan ng United States sa Iraq matapos ang mga pag-atake ng Amerika sa kanilang mga pasilidad nuklear. Sa halip, tinarget o sinubukang targetin ng Iran ang isang base militar ng United States sa Qatar. Magkakaroon ng mga kahalintulad na issue ng Hezbollah dito para sa mga grupong Shiite. Nakita nila na lumaban ang Hezbollah para sa Iran at halos masira sila bilang kapalit, ngunit walang tulong na dumating mula sa Iran. Mangyayari rin kaya sa kanila ang parehong bagay kung magsimula silang lumaban-laban sa mga tauhan ng United States sa Iraq. Posible at sapat na iyon para umiwas muna sila sa labanan, kahit sa ngayon. Ang kinakaharap ngayon ng Iran ay ang pagiging isolated o pag-iisa. Ang mga mas malalaking kaalyado nito, gaya ng Russia at China, ay tinatamasa ang pagkakataon na palawakin ang kanilang impluensya at makinabang habang bumabagsak ang Iran sa ilalim ng bigat ng mga pag-atake ng United States at Israel. Tungkol naman sa proxy network, sumobra ang Iran sa paggamit sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalaban sa kanila ng digmaan nito laban sa Israel. Sa nakalipas na ilang taon, pinangunahan ng Iran ang lahat ng mga proxy nito papalapit sa pagkawasak nang hindi ito mismo direktang nasasangkot. Ngayon na direktang nakikipaglaban na ang Iran, tinalikuran na siya ng mga proxy nito. Sobra na silang sugatan at masyado nang nagdududa sa Iran at sa kakayahan nitong suportahan sila. Nag-iisa ang Iran at talagang nag-iisa, maaaring malapit nang bumagsak ang rehimen nito. Mas malala pa para sa Iran, maaaring nagawa na nito ang pinakamasamang desisyon na maaari nitong gawin. Sa pagtutok sa isang base militar ng United States sa Qatar, inilantad nito ang sarili sa posibilidad ng ganap na pagwasak ng United States. Alamin kung paano sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa krisis sa gitnang silangan.